Mainit ang pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. maging ang iba pang lider ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kaugnay ng 58th ASEAN Day na ipinagdiriwang ngayong araw. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Pinagdiwang ngayon ng 50th ASEAN Day kung saan nagpaabot ng pagbati ang mga leader ng ASEAN member states. Sa isang video message, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang chairmanship ng Malaysia ngayong 2025 sa temang Inclusivity and Sustainability. Bilang susunod na ASEAN Chair sa 2026, nangako ang Pilipinas na itaguyod ang mga prinsipyo ng ASEAN. We will uphold ASEAN principles and continue the region's legacy of lasting peace and shared progress as we navigate our future together. Sa Coconut Palace sa Pasay City, isinagawa ang pagdiriwang ng ASEAN Day sa Pilipinas. Ibinahagi ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Helen de la Vega ang mahalagang epekto ng ASEAN sa Pilipinas at iba pang rehiyon. Halimbawa po sa ating political security, now we really have enjoy regional peace and stability because of that Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia that binds us together. Dahil meron po itong mga prinsipyo about mutual trust, about good neighborliness among countries. And then, yung pang mas diretso pong impact sa ating mga kabuhayan is of course, we are given access to grow together as an economic community involving the 650 million citizens of ASEAN. Sa Cyberjaya, Malaysia, pinuri naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang matagumpay na tigil putukan sa pagitan ng Thailand at Cambodia. And I was told that in the history of ceasefires in the world, in the past many decades, if not centuries, this was probably the first ceasefire that worked fast and effectively due to the support of everyone. Inaasahang dadalo sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa 47th ASEAN Summit sa Oktubre. Samantala, binigyan diin naman ni ASEAN Secretary General Dr. Kao Kim Horn ang pagkakaisa at pangako sa pag-unlad ng rehiyon. Our theme towards an inclusive and sustainable ASEAN future is more than a guiding phrase. It reflects a commitment to ensure that every voice matters, every community benefit, and every aspiration can take root and grow across our region. Itinatag ang ASEAN noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand sa pamamagitan ng Bangkok Declaration. Sa Nobyembre, magiging ganap na miyembro ang bansang Timor-Leste. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.